Hello. Sige po, let us continue our study dito sa Book of Mark, chapter 2. At natapos tayo the last time sa verse 14 ng chapter 2. Sige po, if you have your Bible, you can open with me dito sa chapter 2, beginning verse 15 na tayo. Yan. By the way, our apology at ngayon lang po tayo nakapag-upload ng video, mga technical issues at somehow ay hindi nagpa-participate ang ating mga gadgets. But no excuse, ika nga. After all, we did our best po to make a video and upload dito nga sa ating channel. But anyways, the bottom line, kami po ay humihingi ng pasensya, apology sa mga nagpa-follow at naghintay sa mga videos natin. Sige po, we'll do our best na it will be a regular uploading from here. Yan. Ang ganda po ng panahon at dito nga po ay fall season na. At ang ganda ng simoy ng hangin, malamig-lamig and everything. Hopefully, kayo po ay nasa maayos din na kalagayan. Sa anumang sulok kayo nanonood at this time. Ayan. Sige po, chapter 2 ng Book of Mark, beginning verse 15. Ang sabi po dito, "Now it happened as he was dining in Levi's house." Yan. I just want to check na naka-on ang mic natin. "That many tax collectors and sinners also sat together with Jesus and his disciples. Now there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees saw him eating with the tax collectors and sinners, they said to his disciples, 'How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?'" Doon muna po tayo bago natin i-read yung response ng ating Panginoong Jesus, even Yeshua. Ano po? Now, dito nga, nakakilala si Levi na isang tax collector. Tinawag siya ng Panginoon. "Follow me," ang sabi niya. And he followed. The next thing we know ay nagda-dining or kakain o kumakain ng ating Panginoong Jesus sa bahay ni Levi. Ayan. Now, ang gusto ko pong bigyan na correlation doon ay yung nakakilala si Levi or si Matthew. Later on ay Matthew na ang gagamitin niyang pangalan. At by the way, common po sa mga Israelites yung magkaroon ng two names. Di po ba? Tulad ni Apostle Paul, may pangalan din po siyang Saul. Anyway, si Levi at siya rin si Matthew. Siya rin yung disciple na sumulat sa Book of Matthew. Ayan. Now, ang gusto ko pong bigyan na correlation dito ay yung si Levi, after niyang makakilala, invited immediately ang Panginoon sa kanilang bahay. Ayan. Ito po ay napakagandang tularan. Ano po? Maraming mga maraming mga churchgoers na ibang-iba sila pag nasa church, pero yung kung sino sila at kung ano yung mga katuruan sa church, hindi po nakakauwi. Kumbaga, that stays in the church lang. Makita mo yung malasanto sila, makita mo yung mabait sila, makita mo yung very accommodating sila. Pero pagdating sa bahay, ibang-iba po sila. Ibig sabihin, hindi po na iuwi
kung ano po yung kanilang ginagawa sa church. Yes? Kaya ito po si Matthew ay napakaganda. After niyang makakilala ang invitation ng Panginoon, follow me. At yun na nga, nag-follow siya even to the next scenario ay nandun ang ating Panginoong Jesus dining sa kanyang bahay. Well, ang proposition po natin or life lesson, wag po nating iwan sa church ang ating pagiging Kristiyano, so-called Kristiyano. Kundi kung sino tayo sa church, let's bring that home also. Para kung sino man yung mga kasama natin sa bahay, hindi po sila mako-confuse na iba ka naman sa church, lalo na yung mga anak natin o yung may asawa natin o yung mga kakilala natin na kasama natin sa bahay, na makita tayo sa church ay talagang todo bigay, talagang napakabait, artistang artista, and then pag uwi naman sa bahay ay ibang-iba. Actually, nakita natin sa mga maraming parents na noon hindi naman po sila mga Christians, sila ay mga reliyoso, ay makita mo yung kabaitan sa church, pero pag uwi ay ibang-iba po sila. Pero sa mga Kristiyano na we claim to be na may personal relationship sa Panginoon, we claim to be better than mga old religion na pinanggalingan natin, then therefore i-apply natin kung ano po yung ginawa ni Matthew dito. And that is, kumbaga, inuwi niya ang kanyang pagkakilanlan, pag-follow sa ating Panginoong Jesus to the point na nagdi-dinner doon ang ating Panginoon. Napakaganda, no po? Napakaganda yung kung sino tayo sa church, ganun din po tayo sa bahay. Hindi po yung pag nasa bahay na tayo, hubarin na natin yung maskara natin na maskarang Kristiyano, isasabit natin, ibang-iba na tayo pagdating sa loob ng bahay. Hindi po natin natularan si Matthew pag ganon. Kumbaga, parang dual personality tayo. Yun lang po. Nawa ay ma-consider natin yon. Kung challenge man siya, may the Lord give us grace to be just one person. Kung sino tayo sa church, ganun nawa tayo sa loob ng bahay. At pag that way ay yan ay senyales na tunay po tayong mananampalataya. Hindi po tayo doble karaban tawag doon, or or mapagkunwari, po. Yan. Kasi tiningnan lang natin sa loob ng church, ay dito, ngumingiti sila, dito mabait sila, and everything. Gagawin lang natin yon. Pero pagdating sa bahay, balik na naman dun sa kung sino tayo. The old person will always come out pagdating sa bahay. Nawa hindi, po. Let's consider that po. Si Matthew, after niyang makakilala, ay nandun na ang Panginoon sa kanilang, inuwi niya ang kanyang pagka-Kristiyano. Matagal po tayong nag-spend ng time sa Las Vegas. Meron pong parang motto ang Las Vegas, Nevada. Di po ba alam natin ang Las Vegas, doon yung sugal, doon yung good time, all kinds of activities na makasalanan ay you can find it sa Las Vegas. Pero hindi naman lahat. Kumbaga yung mostly mga turista pupunta sa Las Vegas for days or for a week, and then they do all kinds of activities na to the point ang motto po ay whatever happen in Vegas will stay in Vegas daw. Kumbaga, pag-alis nila, hindi na nila dadalhin yon. Whether kung ano man yung kasalanan na ginawa nila, whether ano mang good time ang mga clubs na pinasukan nila, that stays in Vegas. Pag-uwi nila, huwag nang ipagsabi yun dahil something na nakakahiya. Kumbaga, now, ang pagiging Kristiyano ay it's not that way.
Hindi po yung kung ano yung nangyayari sa church, stays in church. Hindi na natin dadalhin sa bahay. Dalhin po natin. Dahil lang mga natututunan natin sa church are all good things, are all beneficials when it comes to life and sa personhood natin. Ayun. Sige po, let's see yung susunod na mga verses. Yes? And when, sabi sa verse 16, the scribes and Pharisees saw him eating with the tax collectors and sinners, they said to his disciples, "How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?" Bakit isang rabbi, isang considered na man of God ay nakikisalimuha sa mga sinners? Ito na nga, namely, yung mga tax collectors, mga magnanakaw o kung anong klase, mandaraya, mga prostitutes ay nandoon sa mga typical na mga bahay ng mga tax collectors dahil alam natin ang mga tax collectors ay galante sila sa when it comes to money. Kaya dyan din po naiipon ng mga tao. Actually ngayon ay ang daming mga hearings, kumbaga yung sa Senado, sa Congress na pag-iimbestiga nila. At ang number one na factor ay yung ano yung ginawa ng pera dyan sa Pilipinas. Na to the point, parang every agency ay involved sila sa corruption one way or the other. Hindi ko naman sinasabing lahat, ano po. Pero marami po ang kumagat sa quick money na mga opisyales ng gobyerno ay involved po sila. Kaya yan talaga ang magagawa ng pera. Lalo na kung yung bayad ay mataas at overwhelming, ika nga. Ganito din po dun sa panahon na yon. Dahil ang mga tax collectors ay sagana sila sa pera, diyan nakagather yung all kinds of, masasamang tao. Ang tanong, bakit nandoon ang Panginoon kumakain, sitting and eating with them? Well, He did not join them, but the people joined Him. Di po ba? He did not join them. Iba po yun. Pag you join the crowd, ay sabi nga nila, "Tell me who are your friends, and I will tell you who you are." Sabi nga. Or I can tell you who you are, something like that. Yung quotation. Kumbaga, kung sino yung mga ka-hangout mo, yun din kung sino ikaw. Pero ang Panginoon dito, He was not hanging out. Hindi po siya nag-join sa mga tax collectors. Since nandun siya, nagdatingan sila. Ayan, iba po, magkaiba po yun. Hindi po yung pupunta tayo sa nightclub at sasabihin natin na i-share natin ang gospel sa kanila. Hindi po yung pupunta tayo sa isang hindi maayos na establishment and then sabihin natin mag-share tayo ng gospel. Hindi. Pero kung sila ang pupunta sa church natin, hindi natin sila mapagbawalan. Hindi natin sila pwedeng itaboy. Dahil this time we do not know ano ang intention nila. Perhaps they want to hear the gospel. Perhaps they are looking for something good, something better na sawang-sawa na sila sa mga buhay na liko or hindi tamang klaseng buhay. Ayun, yun po yung difference ng dalawang yon. Kaya dito, ang ating Panginoon, habang in-entertain ni Levi, nagdatingan itong mga tao. Tax collectors, mga sinners, and everyone. Yun ang difference, ano po. Now, ilagay natin sa konteksto natin. Perhaps, I will end po dito, Then, tingnan natin yung sagot ng ating Panginoon sa susunod na video para hindi po matagal itong ating video. Now, sa church po, pag ang isang church ay nag-i-establish sila ng what will be their ministry sa pag-put together nila ng church.
ang church ba ay nire-ready natin sila para magdatingan yung mga kilalang mga personalidad, mga kilalang tao. Si mayor, si governor, si doktor, si attorney, yun ba yung klaseng church piniprepare natin? Ano po? Well, syempre, kung ganun po ang ating mindset, ay wala pong, kumbaga, nagiging second class yung mga taong hindi ganong kataas ang kanilang mga status sa buhay, ay yet naghahanap po sila ng kumbaga, naghahanap po sila ng church or naghahanap sila ng mga katuruan na kung saan makakilala sila sa ating Panginoon. Yes. Or, ang church ba natin ay piniprepare natin. We structure ang ating church na parang isang hospital. Kumbaga, alam natin, magdadatingan ng mga tao na kung saan lahat sila ay may problema. Kumbaga, may issue. Sabi nga ni, yung favorite song ni Chuck Smith sa Calvary Chapel ay, ano sabi niya? Ruined lives. Broken-hearted. Ruined lives. Is why He died on Calvary. Sabi niya. Kumbaga, yun ang mga reason kaya dumating ang Panginoon. Ang tao, kahit magbalat kayo yan, kahit punuin niya ng, kumbaga, yung pagkukunwari na siya'y maayos, wala siyang problema, at he is better than others, mataas siya, magaganda ang suot niya compare sa others, mas marami yung recognition niya kumpara sa others, o mas maraming pera niya sa bangko kumpara sa others. Kung hindi po tama ang pagkatao ng taong yan din po ay broken-hearted yan. Nagkukunwari lang. Yan po ang pinaka-purpose ng Panginoon sa kanyang pag-establish ng church. Kaya ang church natin, i-prepare natin sa mga sinners na ang mga sinners will have room to come and join, to come and listen, to come and learn kung ano po yung gospel salvation ng ating Panginoong Yeshua. Yun nawa po ang ating to keep in mind. Pag tayo po yung nag-church, huwag nating tularan kung ano yung mga structure ng mga mega churches, yung mga sikat na church. No, dahil yan po ay iba na ang direction na gusto nilang puntahan. To the point na nagiging, sabi nga nila, nagiging diluted na ang gospel. Ayaw na nilang sabihin yung plain na katotohanan o plain na mensahe ng Biblia dahil magsisialis yung mga taong malalaki ang kanilang binibigay na mga pera, ikapo, offering, and everything. Ayan po natin sila. Let them go their way. Pero nawa, kung tayo po ay isang church, tulad ng ating Panginoon, we have room to bring the people na kung saan ay meron po silang, makakatabi po sila sa atin at they will get to hear kung ano po yung ating mga mensaheng dinideliver from the Word of God. Yan. Sige po, mag-i-stop po ako dito and we will continue sa susunod nating video. Salamat po sa inyong time. At nawa ay kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please press the subscribe button. At nawa ay that is some favor that you can do us. Salamat po again. Si Pastor Ramesses Gamboa po ito. God bless you and shalom. Shalom.